Banta rin sa agrikultura ang parating na bagyo sa Isabela kung saan ito inaasahang magla-landfall. Kabilang sa mga naghanda ang ilang magsasaka pati mga nag-aalaga ng hayop sa Santiago. Nakatutok live si June Veneracion. June! Emil, naka-red alert na ang PDRRMO ng Isabela dahil sa paparating na malakas na bagyo. Nakahanda na rin ang mga rescue team ng probinsya. Binibilisan po namin habang may araw pa. Nagmamadaling ibinilad ng mga magsasaka ang aning palay bago abutan ng buhos ng ulan bukas o sa linggo dahil sa pagpasok ng bagyong tatawaging Uwan. Si Alfredo Bibat naman na namatayan ng mahigit 70,000 pisong halaga ng kambing dahil sa isang bagyo noon. Inaalala kung saan ligtas ay tatago ang mga alaga. Pati yung mga alaga ko, talagang yung bubong nila tatalian ko rin. Kaya nakaraan daming namatay, 15 kambing. Kinansila naman ng dealer ng mga manok na si Jericho ang pamimilisana ng manok sa ibang probinsya. Mahirap naman po, baka mamaya mabutan kami ng bagyo sa daan. May karga kaming manok, may stranded po kami sa bundok. Mahirap po yun kasi baka pandamatayan din po yung mga manok na dala namin. Inihanda na rin ng Kapitolyo ang mga rescue boat at iba pa nitong gamit. Nag-preposition na rin ang mga food packs para sa mga mangangailangan. Kung mayroon hong umiral na tropical cyclone wind signals ay in effect na ho or nagiging epekto na ho yung liquor ban ho natin at yung ipinagbabawal ho ang lahat ng uri ng paglalayag, pangingisda at pagbiyahe ho sa dagat. Email, isa sa mga tinututukan dito sa Isabela ay yung northern part ng probinsya dahil na doon yung mga low-lying areas kung saan madalas may mangyaring mga preemptive evacuation. Nagtaas na rin para ng heightened alert status ang Northern Luzon Command ng AFP bilang paghahanda sa bagyo. Emil. Maraming salamat, June Veneracion. Pahirapan hanggang ngayon ang paghahatid ng tulong sa mga nasalanta sa Negros Occidental dahil sa tindi ng pinsalang iniwan ng Bagyong Tino. Karamihan sa mga residente walang naisalbang gamit, may ilang nanakawan pa. Nakatutok si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. 13 LGU sa Negros Occidental ang pinaka-naapektuhan sa sektor ng agrikultura sa pananalasa ng Bagyong Tino. Sa datos ng Provincial Agriculturist, mahigit 700 ektarya ng taniman ang napinsala kung saan aabot sa 1,145 na magsasaka ang apektado ang kabuhayan. Mahigit 35 million pesos ang danyos ng bagyo sa agrikultura sa probinsya. Sa La Carlota City, nabinaha ang lahat ng barangay. Problema ang pagkain, tubig, damit at iba pang gamit ng evacuees sa evacuation centers. Mr. President, tulungan niyo man kami. Walang-wala kami ngayon. Huwag niyo kaming pabayaan. Walang natira. Wala lahat. Karamihan sa kanila wala raw na isalbang gamit dahil mas inuna nilang isalba ang buhay ng bawat isa, maging ang kanilang mga kaanak sa gitna ng pananalasa ng bagyo. Grabe, ganyan ang pangamuyo ko yung time to yung tanan. Ginalukan ko na yung bata ko kagapuya. Kaya last ko na lang alok na gano'n to sa ila. Si Albi na nawala na ng bahay, ninakawan pa. Kawatan pa ko. Ano ang siya assurance ng barangay nga mahatag? May mga senior citizen, may mga kabataan. Kung wala ka kwarta, hindi ka kapamahaw sa insakto. Aminado ang LGU na pahirapan pa ang transportasyon sa paghahatid ng tulong dahil hindi pa tapos ang clearing operation sa mga kalsada. Ngunit tiniyak nila na sinusolusyonan na ang problema sa kakulangan sa mga pangangailangan ng mahigit 3,000 evacuees. Our city engineering office is double timing on that. Once we do that, basic services are faster. We are doing our best to really bring food. Kapag lang kami pasyensya. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng PDRRMO sa mga LGU para sa relief operations. Nag-deploy naman kami sang amon nga water filtration truck. Damo man may nag-request for augmentation sang water. When it comes to food and non-food items naman naton, CPSWDO naton work hand in hand. Patuloy pa ang search and retrieval operations sa mahigit 50 naiulat na nawawala. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Eileen Pedreso, nakatutok 24 oras.
Mga kapuso, makibalita na tayo sa galaw ng bagyong Uwan na inaasahang papasok na sa Philippine Area of Responsibility ngayong gabi o bukas. Iyaatid yan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, paghandaang mabuti ang mga susunod na araw dahil sa nagbabadyang hagupit ng bagyong Uwan na lalakas pa bilang super typhoon. Huling namata ng Pag-asa ang sentro ng bagyong Uwan na sa laing 1,175 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 110 kilometers per hour at yung bugso naman nasa 135 kilometers per hour. Pakanluran po ang kilos ito sa ngayon sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa inilabas sa track ng Pag-asa, ngayong gabi o bukas nga ng madaling araw pa rin ito nakikitang papasok sa Philippine Area of Responsibility. Posible itong maging super typhoon. Bago pa mag-landfall, maaaring dito po yan sa Isabela or Aurora area sa linggo ng gabi o Lunes ng madaling araw. Pagkatapos po ng landfall ay tatawirin naman ito itong bahagi ng Northern Luzon at posibleng nasa West Philippine Sea na sa Lunes ng umaga o hapon. Pero mga kapuso, pwede pa rin magbago kung saan po ito eksaktong tatama. Depende po kung aangat o bababa po yung pagkilos ito. So hindi lamang po yung nababanggit natin na Isabela o Aurora ang dapat maghanda. Dapat maging ready rin po ang mga taga Cagayan, Quezon at pati po yung Bicol region dahil posible rin na dyan po tumama itong bagyo. Maaring Martes naman ay makalabas na ito sa Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon itinasa po ng Pag-asa ang signal number 1 sa southeastern portion ng Quezon, eastern portion ng Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at pati sa Masbate. Signal number 1 din dito sa Northern Samar, Eastern Samar, ganoon din po sa Biliran, Leyte, Southern Leyte, pati na rin sa Northern at Central portions ng Cebu, kasama ang Bantayan at Camotes Islands. Nakataas din ang signal number 1 dyan po sa Northeastern portion ng Bohol, Northern portion ng Negros Occidental, Northeastern portion ng Capiz at Northeastern portion ng Iloilo. At kasama na rin po dito ang Dinagat Islands at Surigao del Norte. Mga kapuso, posible po na sa mga oras sa ito ay maaliwalas pa ang panahon sa mga nabanggit na lugar pero gamitin po natin ang pagkakataong yan para makapaghanda at posible pa itong madagdagan at itaas hanggang sa signal number 5 sa mga susunod na oras o araw. Paghandaan po malakas na hangin at ang mga pag-ulan at kasama rin po dyan ang banta ng storm surge. Bukod sa bagyong Uwan, makakaapekto rin dito sa ating bansa yung northeast monsoon o yung hanging amihan. At base po sa datos ng Metro Weather, para po ito sa weekend, tanghali at hapon bukas may mga pabugso-bugso pa lang na ulan sa ilang bahagi po ng Northern Luzon, Bicol Region, Mimaropa at pati na rin sa ilang bahagi ng Western Visayas. Hapon at gabi hanggang madaling araw po ng linggo ay malawakan na yung mga pag-ulan. Dito yan sa Bicol Region, pati na rin sa Samar and Leyte provinces at ilang bahagi rin ng Central Visayas. May mga kalat-kalat na ulan dyan po sa ilang bahagi ng Cebu. Halos buong araw naman po sa linggo mabababad sa napakalakas na ulan. Itong bahagi po ng Luzon mula po yan, Batanes, dito rin po sa bahagi ng Cagayan Valley o kasama dito Cagayan, Isabela, ganoon din po dito sa Bicol Region, Calabarzon, pati na rin po dito sa Pangasinan, La Union at inaasahan din po natin may mga pag-ulan dito po yan sa buong Central Luzon, Calabarzon, yan po nabanggit ko rin kanina at pati na rin itong bahagi ng Mimaropa. Inaasahan po natin halos buong Luzon makakaranas po yan ng intense to torrential rains o yan po yung mga matitindi at halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan kaya napakalaki po ng banta ng baha o landslide. May chance rin po ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas, gaya po ng Panay Island at pati na rin ang Negros Island region, ganoon din dito sa Central and Eastern Visayas, kasama dyan ang Samar and Leyte provinces. Dito naman sa Metro Manila, kung may mga pag-ulan man bukas ay dahil pa lang po sa localized thunderstorms at hindi pa po dahil dito sa bagyo. Pero pagsapit po ng linggo, malawakan at may mga malalakas na ulan na rin na mararanasan, kaya posible rin po ang mga pagbaha. Sa mga taga Mindanao naman, may mga kalat-kalat na ulan din ngayong weekend at inaasahan po natin posibleng may mga malalakas na buhos pagsapit po ng linggo ng hapon. At mga kapuso, sa Lunes, posible pong magtuloy-tuloy yung matitinding buhos ng ulan. Dito po yan sa halos buong Luzon pa rin. Nakikita po natin, ito po yung bagyo at may mga malalakas na mga pag-ulan. May kalat-kalat na ulan namang mararanasan. Dito po yan sa ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao.
Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Good evening mga kapuso! Mahigit 2 linggo na lang at mananakot na sa mga sinehan ang KMJS Gabi ng Lagim, the movie. Pero bago yan, ibinahagi muna ng cast ang kanilang karanasan habang sinushoot ang pelikula. Makichika kay Athene Imperial. Mga kwentong balot ng kababalaghan na batay sa tunay na mga pangyayari. Tiyak na nakakapanindig balahibo ang inaabangang KMJS Gabi ng Lagim, the movie. Ang bibida sa kwento ng pokong na si Miguel Tan Felix, hindi raw nagdalawang isip na tanggapin ang role na itinuturing niyang isang karangalan. Every time na manonood ako ng movie, tas makikita ko na base siya sa totoong buhay, may extra kabay after mong mapanood yung film. Kapuso mo Jessica Soho, ginawang movie, yung Gabi ng Lagim, kaya makakaasa ka na talagang pinaghandaan to and pinaganda ng bawat isa sa production. Palangga ko ikaw, Apo. Palangga ako man, Kaula. Makaka-relate daw ang OFWs kay Miguel dahil gaganap siya bilang seaman na nakakita umano ng nilalang na pangitain daw ng kamatayan. Hindi ko na alam, hindi ko naiintindihan ko. Talagang nakakatakot daw siya shoot pa lang, ayon naman sa isa sa cast na si Sparkle actor Nikki Ko, lalo't kabilang sa tatalakayin sa pelikula ang exorcism. Ayaw mo na mangyari sa totoong buhay mo eh. So talagang before and after, kailangan mag-pray. Ang isa pa sa cast na si John Lucas, sa panonood ng horror films naman daw humugot ng emosyon at inspirasyon sa pag-arte. Ako po ay mahilig manood ng mga horror movies talaga. Yung mga napanood ko nung bata na talagang nagbigay sa akin ng takot. Kabilugan ng buwan. Aminado ring nakaramdam ng takot habang nagsushoot sa isang gubat si award-winning actor Elijah Canlas, na kasama ni Sanya Lopez sa kwentong Berbalang. Sa kabila niyan, in-enjoy na lang daw ni Elijah ang oportunidad na gampanan ang kanyang role. Yung KMJS team, they did their research. Shinare nila yon with me, kung ano yung origins ng isang berbalang. Yung paniniwala na yan, parte yan ng kultura natin bilang mga Pinoy. Yung mga supernatural, yung mga aswang, mga multo. This November 26 na mapapanood sa mga sinehan ang KMJS Gabi ng Lagim, the movie. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Banta naman ang posibleng pagguho ng lupa ang pinaghahandaan sa Baguio City. Makapal na hamog na rin ang nararanasan doon ngayon, pero hindi yan alintana ng ilang namamasyal. Nakatutok live si Jonathan Anda. Jonathan? Mel, kung nakikita mo sa likod ko, marami pa rin turista dito sa may Baguio City kahit po may banta ng Bagyong Juan ngayong weekend o kaya sa Lunes. Actually, kanina lang bumuhos po yung malakas na ulan dito sa Burnham Park. Yung City Hall naman po ay ngayon pa lang nag-anunsyo na sa Lunes po suspendido na ang pasok sa opisina ng gobyerno at sa lahat ng klase, all levels, public and private, dito po sa Baguio City. Makapal na ang hamog kaya zero visibility sa Marcos Highway paakyat sa Baguio City. Pero sabi ng CDRRMO, normal na hamog pa ito tuwing hapon kahit walang paparating na bagyo. Sobrang kapal po ng fog ngayon dito, halos wala kaming makita sa kalsada. Ayan, kung mapapansin po ninyo, yung mga sasakyan dahan-dahan na lang. Alas 3 pa lang po ngayon ng hapon pero ganyan na ito po kadilim na dito sa may Marcos Highway. Umuulan pa so basa rin po yung kalsada. Delikado na baka madulas yung mga sasakyan. At may nabangga na ng 3 truck nang sabay-sabay dumulas sa Marcos Highway sa Barangay Taloy Sur sa Tuba, Benguet pasado alas 2 ng hapon. Sinusundan ko po yung 10-wheeler, mislide po siya, umiikot po siya. Ngayon po, pag brake ko po, dumulas din po yung truck. Oh, problema po, binangga naman po ng elf, mislide din po yung elf. Alam kong madulas dito, pangalawa na akong nadulas dito. Kaya nagdahan-dahan ako pero dumulas pa rin. Ang resulta, ilang minutong napakahabang traffic, walang galawan ng mga sasakyang pababa at paakyat ng Baguio City. Sa City of Pines, halos di na matanaw ang dulo ng Burnham Park sa kapal ng hamog. Ito may kasabay ng ambon. Pero hindi yan alintana ng maraming turista na tumuloy rito kahit paparating ang bagyong posible pang maging super typhoon. Alam naman namin na may parating na bagyo, pero tumuloy pa rin kami kasi
ano ng anak ko yung sinama kami. Sunday, uwi na kami. Baka magstay lang kami sa bahay din. Inaayos na rito mga kawad ng kuryente para hindi maging sagabal kung lumakas ang hanging dala ng bagyo. Ang drainage canal sa City Camp Laguna kadalasang nagbabara. Nilagyan na ng sirena panghudyat sa forced evacuation kapag nasa critical level na. Dito kasi napupunta ang ulan mula sa 16 na barangay na nakapalibot dito. Naka-blue alert na ang Baguio City. Ibig sabihin, pinagana na ang command centers ng lahat ng 128 barangay para sa monitoring. Sabi ng City Hall, hindi hangin kundi dami ng ulan ang mas pinangangambahan dito dahil maaari itong magdulot ng pagguho ng lupa. Common dito sa amin is yung rain-induced landslides. Mel, sa ngayon ay wala pang pinapalikas pero pinapayuhan yung mga residente na maganda na nung kanilang go bag sakaling kailanganing mag-evacuate. Sa ngayon din ay wala pa pong isinasarang tourist spot dito sa Baguio City. Yung mga turista naman po ay pinapayuhang manatili sa kanilang mga accommodation kapag naramdaman na ang Bagyong Juan. Yan muna ang latest mula rito sa Baguio City. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Binawi ng Construction Industry Authority of the Philippines ang mga reklamo nito laban sa 16 na kontraktor na sangkot umano sa maanumalyang flood control projects. At dahil dyan, wala na ring bisa ang suspensyon at iba pang parusang ipinataw sa kanila. Nakatutok si Joseph Morong, exclusive. Noong October 27, sinuspinde ng Department of Trade and Industry o DTI ang 16 na mga kontraktor na umano'y sangkot sa maanumalyang flood control project. Kasama rito ang ilan sa mga kontraktor na sinampahan na ng reklamo sa Ombudsman. Kaya mula noon, hindi na sila maaaring mangontrata. Bukod sa pinakukumpiska ang kanilang mga gamit at sasakyan, pinapapadlock rin ang kanilang mga opisina at mga warehouse. Pinapamonitor rin ng DTI sa Coast Guard, PNP at Immigration ang paglabas-masok ng mga kontraktor. Base yan sa formal na mga reklamo na inihain ng DTI sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB noong October 27 rin. Pero binabawi na yan ng DTI ngayon. Sa mga dokumentong ibinigay na mapagkakatiwala ang source ng GMA Integrated News, makikita na winidraw kahapon lamang ng Construction Industry Authority of the Philippines o CIAP na attached agency ng DTI ang mga reklamo nila. Kapareho lamang daw pala kasi ang investigasyon ng CIAP sa nauna nang nasimula ng PCAB. At PCAB ang may kapangyarihan na magrekomenda ng suspensyon sa kalihim ng DTI. Kaya raw revoke na rin o wala ng bisa ang mga dating ipinataw na suspension na mangontrata sa mga kontraktor. Hinihingan pa namin ng pahayag si DTI Secretary Cristina Roque at ang PCAB. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Pinadapang mga bahay at apektadong kabuhayan ang naging epekto ng Bagyong Tino sa Silago, Southern Leyte. Problema tuloy ang pagkukunan ng pangangailangan. Kaya naman agad na naghatid ng tulong ang GMA Kapuso Foundation. Sa bayan ng Silago, Southern Leyte, unang naglandfall ang Bagyong Tino. At sa paghagupit nito, nanumbalik daw ang trauma ng mga residente sa barangay Hingatunggan sa Super Typhoon Odette. Ngunit mas malakas na hangin daw ang dala ng Bagyong Tino. Ang magsasaka na si Rodel, nawalan na ng bahay. Pinatumba pa ng malakas na hangin ang mga puno ng nyog na kanyang pangunahing kabuhayan. Hirap pa kami, tapos ngayon mawalaan kami ng bahay. Mas lalo kaming maghirap dito kasi yung mga nyog na yan, wala na. Pabagsak na yung mga bunga na yan. Gayun din si Reynalyn na wala nang maayos na masisilungan. Ang bahay ng kanyang ina na si Alicia, flooring na lang ang naiwan. Yung lubig kasi parang nang papunta sa yung bubong. Tapos yung hangin, tapos yung nogra, super talakas. Sa barangay Salvacion naman, itinabi ng mga mangingisda ang kanilang mga bangka sa may covered court para maiwasan ang pinsala ng bagyo. Ito ang pinakaunang talaga naming sinipte bago ang bahay namin. Umaasa lang kami sa dagat. Kaya sa ngayon, ang asahan na lang talaga namin kung sino yung may mga malabot na puso. Agad na nagtungo ang GMA Kapuso Foundation sa 5 barangay sa bayan ng Silago para maghatid ng food packs para sa mga coastal barangays. Naghatid rin tayo ng tulong sa Hinunangan, Southern Leyte. Disrupted talaga yung water source namin dito. Kailangan talaga namin ng tubig
pagkain, hygiene kit po, and shelter materials, shelter kits. Sa kabuuan, 12,000 individual ang ating natulungan. Patuloy rin po ang ating pamamahagi ng food packs sa Cebu at Homonhon Island sa Eastern Samar. Mga kapuso, tulungan po natin silang makaahon sa gitna ng unos. Sa mga nais tumulong, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Hindi pa man natatapos ang relief operations ng GMA Kapuso Foundation sa mga nasalanta ng Bagyong Tino sa Visayas. Eto't parating na ang Super Typhoon Uwan. Natatama ulit sa malaking bahagi ng bansa. Naka-preposition na po ang GMA Kapuso Foundation Relief Goods sa Cagayan. Sa Bicol Region, meron tayo sa Camarines Sur at sa Sorsogon. Sa Southern Luzon, naka-standby tayo sa Quezon at buong puwersa din ng GMA Kapuso Foundation ang magbabantay sa ating headquarters dito sa Quezon City. Handa ang inyong GMA Kapuso Foundation na tumulong. Ipagdasal natin ang kaligtasan nating lahat. A man on a mission si Ding Dong Dantes para sa special documentary ng GMA Public Affairs na Broken Roads, Broken Promises. Nag-ikot siya para silipin ang mga hindi natupad o hindi natapos na mga proyekto ng gobyerno tulad ng mga paaralan, kalsada at flood control projects. Makichika kay Athena Imperial. Mainit ang pagsalubong ng mga residente ng isang bayan sa Northern Samar kay Ding Dong Dantes habang patungo sa isang paaralan doon. Pero ang pagpunta ni Ding Dong doon, hindi para sa isang show at hindi rin para mag-promote ng pelikula. Ang purpose ng pagpunta namin doon ay para kausapin ng isang case study for this documentary na ginagawa natin under public affairs. Katunayan, nagtungo sa iba't ibang bayan si Ding Dong para sa napapanahong GMA Public Affairs Special Documentary na Broken Roads, Broken Promises. Tungkol ito sa mga hindi natupad at hindi natapos na infrastructure projects mula sa mga paaralan, mga kalsada at flood control projects na dapat sana'y pipigil sa pagdaloy ng baha sa mga kabahayan at kabuhayan para makontrol ang pinsalang dulot nito. Yung title pa lang sumasagisag na yun sa mga pangako na hindi talaga natupad and how important infrastructure is in the development of us Filipinos na sadly sa nakita nating estado ay talagang nasira at hindi na ipatupad dahil sa korupsyon. Hanggang sa yung mga pag-deliver ng mga services ng ating mga health workers na dahil yung mga kalsada hindi konektado sa isa't isa, nadidelay ang pag-deliver ng mga services na to sa mga nangangailangan. Batid man ni Ding Dong ang paksa ng dokumentaryo, pero iba pa rin daw pala ang pakiramdam na makausap niya ang mga biktima ng baha. Iba kapag nabibigyan ng muka, di ba yung problema? Nararamdaman mo talaga yung kanilang paghihirap, yung kanilang frustration at yung kanilang mga pangarap. Umaasa si Ding Dong na sa pamamagitan ng dokumentaryong ito, mas maraming Pilipino ang mas mamulat sa kalagayan ng bansa. Sana through the documentary, mas maging mulat tayo bilang mga Pilipino tungkol sa nangyayari talaga sa ating mga kababayan. And hopefully, dahil alam na natin talaga kung gaano kaseryoso ang problema, mas mabuksan din ang isip ng mga taong kailangan tumugon dito. Definitely more so dun sa mga talagang accountable dito. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings.